everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, andito tayo ngayon para sa part 2 and finale. Yes, you heard it right. Finale sa kwento ni Ki. Kaya naman, abang-abangan nyo yan. Pero bago ang lahat, thank you muna sa ating mga subscribers. Thank you muna dahil nag-click ka ng notification bell at naa-update ka sa ating bagong upload. Kaya ka andito ngayon. Maraming salamat. At thank you din sa mga hindi talaga uma-absent. Naman at nakikinig sa atin. Kung may absent man ay binabawi sa mga susunod na araw. Kaya maraming salamat po. I love you so much talaga. Hello ako kay Chini Vicentino. Maraming salamat sa pakikinig mo, Chini. Hello rin kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Thank you very much sa inyong pakikinig. Hi din ako kay Frix Magno. Maraming salamat, Rose Eunice. Evelyn Evangelista, maraming thank you sa'yo. Matilda Jeans, maraming salamat. Princesita Miralles, maraming thank you. Hi din kay Negrita Colaija from Hong Kong. Jonaline Flores, maraming salamat sa'yo. Angelita Villapuerte, Axa Heliana, Maria Teresa Lacheca, maraming salamat. Hi din kay Susan Boribor, Abigail Tenorio, maraming thank you. Hi din kay Genevieve Hofiliana, maraming salamat all the way from Kuwait. Hi din ako kay Irving David, kay Beautiful Girl Sophia, kay John Ray Cabe, kay Lady Grace 1909, kay RD Edria, maraming salamat. Hello rin kay Richel Villapane, kay Cheryl Balawas, maraming thank you po sa inyong pagmamahal at pakikinig nitong ating channel. Hi din ako kay Ma'am Sally Buma, Melissa Pugay from Saudi Arabia, Miriam Gutierrez, Alcura Ukit, Jaya Diagan, maraming salamat. Hello din kay SF Miles, and sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Huwag na nating patagalin, eto na po ang finale sa kwento ni Ki dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, mas maikli man ang panahon na aming pinagsamahan ni Ken kumpara sa pinagsamahan namin ni John, ay masasabi ko naman na mas naging masakit sa akin ang aming paghihiwalay. Dahil nung kay John, unti-unti na po akong nag-move on habang magkasama pa kami, habang nagkabalikan kami. Pero kay Ken, Mama Mia, buong akala ko kasi ay nakita ko na ang lalaking para sa akin. Buong akala ko kasi ay nakita ko na ang taong aking makakasama sa habang buhay. Pero hindi pa pala. Hindi pala siya ang nakalaan para sa akin dahil nakalaan na pala siya sa iba. At ang mas masakit pa doon ay naging kirida ako. Dati kasi nung nalaman ko kung anong pinagdaanan ng mama ko sa kamay ng tunay kong ama, ay sinabi ko sa sarili kong hinding-hindi ako magiging katulad niya. Hinding-hindi ako kailanman papatol sa lalaking merong asawa. Kaya lang, siguro hindi nga nagkakalayo ang tadhana naming dalawa ng mama ko. Dahil ang nangyari po ay naging kabit naman ako nang hindi ko nalalaman. So sobrang sakit ay parang ayoko na pong magising kapag natutulog ako, Mama Mia. Buti na lang ay meron akong mga pinsan sa foster parents ko na siyang mga nag-alaga sa akin. Yung ate ko, pati na rin yung boyfriend niya. Sila ang nag-isip ng paraan kung paano ako aaliwin. Kung paano made-distract ang utak ko sa sakit na naranasan ko. Hindi naglaon, Mama Mia, ay unti-unti din naman akong nagiging okay. Nandyan sila kapag umiiyak ako. Nandyan sila kapag paulit-ulit kong sinasabi ang mga nakaraan naming dalawa ni Ken. Nandyan sila kapag paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang mga sakit na naranasan ko. Buti na lang at nandyan sila, Mama Mia. Dahil kung hindi sila o kung hindi dahil sa kanila, ay baka kung ano nang nagawa ko sa sarili ko.
Oo, nung naging kami ni Ken, ay pinangarap ko naman talaga, Mama Mia, na siya na ang makatuluyan ko. Perfect na kasi siya para sa akin eh. Men in uniform, pulis, hindi ba? May magandang trabaho, may pangarap sa buhay, pero hindi pala ako ang nakalaan para makasama niya sa mga pangarap na yon. Siguro nga hindi talaga kami nagkaintindihan ni Lord. Ang hiniling ko sa kanya ay sana ito ng man in uniform na ito ang makatuluyan ko. Yun pala, yung man in uniform na binigay niya sa akin ay may asawa na. Gusto ko sanang mapangasawa ang man in uniform. Pero mali siguro ang dinig ni Lord o mali rin siguro ang pagkakabigkas ko. Kahit masakit, Mama Mia, ay pinutol ko lahat ng koneksyon naming dalawa ni Ken, aka Clark. Buti na lang at wala pang isang taon ay tuluyan na rin naman akong nakamove on mula sa aming naging relasyon. Malaki talaga ang pasalamat ko sa pamilya ko, pati na rin sa mga foster family ko na siyang tumulong sa akin. Kahit na may mga pagkakataong pinagtatawanan nila ako, lalo na kapag nalalasing na ako at umiiyak na ako at kung ano-ano nang ginagawa ko, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi nila ako iniiwan. Ang masakit kasi sa akin noon, Mama Mia, ay ang katotohanang nakasakit ako ng isang babae, ng kapwa ko babae. At posibleng ako pang maging dahilan para masira ang isang pamilya. Pero ano bang magagawa ko, Mama Mia? Kung alam ko lang nung una pa na may pamilya na pala siya, sana ay hindi na ako pumatol sa kanya. Pero pasensya na talaga, lalong-lalo na doon sa mga magsasabi na sana'y inalam ko muna ang katotohanan. Sana'y inimbestigahan ko muna bago ako nagpadala sa kama. Kaya lang, nadala ako sa mga flowery words niya at sa mga efforts niya. Nadala ako sa mga sinasabi niyang mga pangarap niya para sa aming dalawa. Pero after nung pangyayaring yon, ay sinumpa ko na talaga sa sarili ko na ayoko na sa mga men in uniform. Bahala na kung masyadong madating sa akin ang mga men in uniform. Kapag may nagchat-chat sa akin na police, army o kahit na ano paman, automatic delete agad ako, Mama Mia. Hindi na ako nagre-reply dahil iniisip ko na karamihan kung hindi man lahat sa kanila ay mga sinungaling at may mga pamilya ng iniwan sa kung saan man sila dating naka-assign. Nag-promise po ako sa sarili ko, Mama Mia, na hindi na ako magpapadala sa mga flowery words from men, sa mga admiration na pinapakita nila sa akin. Nag-promise ako sa sarili ko na dapat susuriin ko muna ng mabuti bago ko ibigay ang puso at pagkatao ko sa kanila. Kasi, Mama Mia, dati, bilib na bilib ako sa mga men in uniform. Kaya lang nung niloko na ako ni Ken, aka Clark, ang pagkabilib na yon ay napalitan ng galit. Pero Mama Mia, kung kailan naman ayoko na sa mga lalaking naka-uniforme, ay para namang sinasadya at talagang sinisira ng tadhana at pagkakataon ng diskarte ko. Para bang iniinis niya ako. Kasi ang dami-dami na tuloy nagchat sa akin, mapa-messenger man, TikTok o Instagram. At halos lahat ng mga lalaking nagchat doon ay mga men in uniform. Tapos Mama Mia, ang galing-galing talaga nilang magsalita. Ang galing-galing nilang magdala ng babae na akala mo'y mga santo at hindi gagawa ng kahit na anong kalokohan. Mama Mia, kapag nakikita akong may nare-receive na naman akong chat galing sa isang lalaking naka-uniforme, ay talagang manggagalaiti na ako. Kung ano-ano nang sasabihin ko at syempre, tumataas na ang boses ko. At kapag may isa sa pamilya ko ang nakakarinig sa akin, ay nawiwirduhan sila. Isang araw tinanong ako ni ate
kung bakit parang lagi na lang daw akong may kaaway at lagi na lang daw akong galit. Sabi ko wala. May mga tao lang talagang papansin kahit na alam ko namang dakilang mga sinungaling. Nabisi ako noon sa life ko. Gala dito, gala doon. Kumbaga, nightlife ang sinubukan ko, Mama Mia. Sumubok din akong makipag-date sa iba. Date-date lang. Walang kahit na anong connection, walang kahit na anong promises. Basta ba makasama lang. May kasama sa plaza. Isang araw, Mama Mia, ay may nakadate ako. Sa plaza kami nandun. Tapos bigla kong nakita ng dami-daming mga NMAX na motor sa isang bahagi ng plaza. Medyo kinabahan ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Matagal na rin kasi nung huli kaming nagkita ni Ken o Clark, Mama Mia. Inisip ko noon na sana ay hindi ko na siya makita pang muli. Pero nung nag-uusap na kaming dalawa ng kadate ko, ay bigla kong nakita na papunta si Clark o aka Ken sa amin. Mama Mia, nanigas talaga ang buong katawan ko nung mga panahon na yon. Yung date ko ay medyo nataranta na kung bakit nanigas ako at kung bakit halos hindi ko maigalaw ang kahit anong bahagi ng katawan ko. Tapos bigla pang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Dali-dali niyang pinaandar yung kanyang motor, Mama Mia, kasi umiiyak na ako nung mga panahon na yon. Kaya naman agad din akong umangkas sa motor niya. Buti na lang at hindi pa ganong nakalapit sa amin si Ken aka Clark ay nakaalis na kami dun sa lugar na yon. Dahil sa sobrang inis ko, hindi lang kay Ken kundi pati sa sarili ko, dahil akala ko ay nakamove on na ako ng tuluyan, pero yun pala ay maiiyak pa rin pala ako kapag nakita ko siya ulit. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, ay tumagay ako ng tumagay. Kahit na wala sa plano ko noon ng mag-inom at maglasing, ay hindi ko naman po napigilan ang aking sarili. Nung una ay flavored beer lang naman ang iniinom ko. Pero syempre, hindi ako nakontento doon kaya uminom pa ako nung full blast beer. Kaya ayun, iyak na ako ng iyak, Mama Mia. Pag uwi ko galing sa date ay nakita ako ng foster pinsan ko. Tinanong ako ni ate kung ano daw nangyari sa akin. Kaya ayun, sinabi ko sa kanya ang lahat. Pero si ate ay pinagtawanan lang niya ako, Mama Mia. Tapos, sabi niya, kung hindi raw ako matututong magpatawad o kung hindi ko raw patawarin si Ken, pati na rin ang sarili ko, ay magiging ganun daw lagi ang reaksyon ko kapag nagkita kaming dalawa. Dahil lang sabi niya, Mama Mia, hanggat hindi raw ako nakapagpatawad, ay hindi rin daw ako makakausad. Kasi hindi ko pa raw binibitawan ang naramdaman kong galit para kay Ken. Lagi na lang daw itong magbabalik sa buhay ko. Lagi na lang daw itong parang multo na bumabalik mula sa aking nakaraan at lagi na lang daw akong maiiyak kapag nangyari yon. Naisip ko, Mama Mia, tama nga naman siguro si ate. Medyo matagal-tagal na rin na pinanghawakan ko ang galit ko na yon kay Ken. Unang-una, hindi na rin naman mababago ang mga nangyari pa dati. Kung hahawakan ko man habang buhay ang galit ko sa kanya, ay hindi naman yon mababago ang katotohanan na naging secret kabit niya ako. Kaya yon, inunblock ko na si Ken aka Clark, Mama Mia. Dahil lagi na siyang may chat sa akin noon at nagchat-chat na rin siya noon sa pinsan ko. Sabi pa niya ay blinak ko daw siya kaya doon na lang siya sa pinsan ko nagchat-chat. So ayun, inunblock ko siya para makita ko ang mga chat niya, Mama Mia. Ako na rin ang unang nagchat sa kanya na makipagkita para tapusin na namin ang lahat. Para magkaroon ng closure kumbaga. Salamat naman sa Diyos at pumayag din naman siyang makipagkita sa akin. At dahil matagal-tagal na kaming hindi nag-uusap o nagkikita ni Ken aka Clark, Mama Mia,
Nung nagkita kaming dalawa ay klinaro ko talaga sa kanyang lahat. Tinapos ko na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Dahil naaawa ako sa mga anak niya. Naawa ako noon sa kanyang asawa. Kahit pa sabihin niya sa akin na complicated na ang kanilang sitwasyon ng asawa niya, ay alam kong asawa pa rin niya ito. Kasal silang dalawa. Sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao ay mag-asawa pa rin sila. At kapag ipinagpatuloy ko ang relasyon naming dalawa ni Ken, sa mga mata ng lahat ay kabit pa rin ako. Kaya ayon, Mama Mia, umalis ako pagkatapos naming mag-usap. Umalis ako sa lugar na yon na masikip pa rin ang dibdib ko. Pero medyo nakahinga-hinga na ako ng maluwag. Kasi alam ko sa sarili ko, kahit gaano ko pa siyang mahalin at kahit totoo pa ang sinasabi niyang pagmamahal sa akin, ay wala naman kaming magagawa kasi pamilyado na siyang tao. Nag-aya noon ang foster pinsan ko na umalis daw kami, Mama Mia, dahil birthday iyon ng isa naming common friends. Medyo malayo ang lungsod na aming pinuntahan. Sabi ng ate ko ay aabangan daw kami nung aming kaibigan dun sa kanilang flyover. So kaya andun ako, nag-aantay sa kanilang dalawa. Tapos may mga pulis doon, Mama Mia. Yung isang pulis ay familiar na familiar sa akin. Inisip ko kung saan ko ba ito nakilala. Nung nakita kong eto pala ang isa sa mga pulis na nag-rescue sa amin noon ni ate nung muntik na kaming madisgrasya sa motor sa sobrang kalasingan. Itago na lang natin siya sa pangalang Sir Mark. Siyempre, hindi niya rin tunay na pangalan. Bigla akong tinawag ni Sir Mark, Mama Mia, dahil nakilala niya rin pala ako. Nung mga panahon na yon ay para po akong kitikiti na hindi mapakali. Inisip ko nung mga panahon na yon dapat umiwas ako dahil pulis ito. Di ba sinabi ko sa sarili kong hinding-hindi na ako makikipag-date sa mga pulis? Kaya lang, naisip ko rin na napakabastos ko naman kung iiwasan ko siya at hindi ko siya papansinin. Samantalang siya yung naging knight in shining armor namin ni ate nung isang gabing lasing na lasing kami at halos na disgrasya kami sa motor. Akala ko kung anong sasabihin niya sa akin. Akala ko noon kung mangangamusta siya o kung ano man at mapapahiya ako, pero yun pala ay nakiusap lang siya na picturean ko raw sila. Sabi niya kailangan daw kasi ng documentation para dun sa kanilang formation. Kaya agad ko silang pinicturean, Mama Mia, at pagkatapos nun ay dali-dali na akong umalis doon. Kasi baka ibang panloloko na naman ito. Ibang pagpapapasok na naman ito sa bulsa ng isa pang man in uniform. Kaya yun, Mama Mia, umalis na ako. Pero bigla akong tinawag ulit ni Sir Mark. Tapos hiningi niya ang cellphone number ko. Ako naman, dahil na-trauma nga ako sa pinagdaanan ko noon kay Ken aka Clark, ay automatic po sinabi kong hindi ako sigurado kung ano ang cellphone number ko. Sabi ko, hindi ko memorize yon at hindi ko dala ang cellphone ko. Kahit na ang totoo ay nasa bag ko man naman noon ang cellphone ko, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi ko inilabas ang cellphone ko para naman may alibay ako sa kanya. Bago pa man siya nakasagot ay dali-dali na akong umalis. Hanggang sa nagkita na nga kami ni ate at nung kaibigan namin. So nagpunta na kami doon sa bahay nila. Ang sarap-sarap ng kain namin, syempre may inuman din. At dahil sanay na ako noong uminom, ay medyo na-tipsy na ako nung gabing yun, Mama Mia, dahil medyo napasobra nga ang inom ko. Ang ending konsumisyon ang inabot ng foster pinsan ko. Lalo pa nung umuwi na kami, Mama Mia, at napadaan kami sa isang outpost ng pulis. Nakita akong walang pulis na nagbabantay doon.
Ang lakas-lakas ng boses kong tinanong kung nasaan ang pulis. Nasaan ang dapat ay nasa outpost na yon. Kaya lang wala. Habang naglalakad kami ay may nakita kaming pulis na may kausap na isang babae. Medyo lumakas pa noon ang boses ko at sinabi kong kaya pala wala sa outpost, nanchi-chicks pala. Medyo napahiya noon ang ate ko at agad niya akong hinila at mabilis pa sa 4:00 naglakad palayo doon. Mama Mia, naiinis talaga ako noon kapag nakakakita ako ng pulis na parang dumediskarte sa isang babae. Lalo na kapag naka-uniforme ito. Bakit kaya nagagawa pa nilang dumiskarte dapat ay nasa trabaho sila nung mga panahon na yon, hindi ba? Bitter ako nung mga panahon na yon dahil nga naloko ako ng kabaro nila. Kinabukasan ay back to the same routine na naman ako. Andun na naman ako sa CR at nagsusuka na naman. Ewan ko ba kung bakit hindi ako nadadala sobrang pait at ang pangit ng lasa pagkatapos mong sumuka. Ang favorite line ko noon, Mama Mia, ay hindi na talaga ako iinom sa tuwing nagsusuka ako. Pero the next day, kapag may gala ay umiinom na naman kaagad. Pagkatapos ng ilang araw noon ay inaya ulit ako ng ate ko. Samahan ko raw siya, Mama Mia, dahil magpapatattoo raw siya. Alam niyo ba kung saan niya pinalagay yung tattoo niya? Doon sa kanyang dibdib. As in malapit na talagang lumuwa ang isa niyang cocomelon para lang magpatattoo. Ako naman ay isang napaka-supportive din naman na pinsan. Siyempre, sinuportahan niya ako nung mga panahong broken ako, kaya eto man lang ay magawa ko sa kanya. Kaso nga lang, Mama Mia, tinawagan niya ako na magkikita na lang kami doon sa kanyang tattoo artist. Kaya lang, kailangan kong dumaan sa skywalk para makarating doon. May fear of heights po ako, Mama Mia. Sino ba kasi talagang nagpauso ng skywalk na yan? Kasi hindi ko talaga gustong dumadaan doon. May ibang daan naman, Mama Mia. Kaya lang nakita ko doon ang kumpul-kumpul na mga pulis at nandun din si Sir Mark. Pero wala naman akong choice, hindi ba? Kailangan kong dumaan doon sa mga pulis kung ayaw kong manigas ako doon sa ibabaw ng skywalk. Kaya bahala na, Mama Mia. Pero parang napansin ako ni Sir Mark na may phobia ako, Mama Mia, sa skywalk. At napansin din niya na parang takot ako noon na tumawid. So lumapit siya sa akin at nag-offer siya na siya na lang daw ang maghahatid sa akin kapag tapos na yung duty niya. So sinabi ko naman, Mama Mia, na wag na. Wag na sir, nagmamadali din kasi ako sabi ko. Pero ang nasa isip ko nung mga panahon na yon, bahala na kung masagasaan man ako dito, kesa naman maloko na naman ako ng kabaro ninyo. Pero humirit pa talaga ang Sir Mark niyo. Humingi ulit siya ng cellphone number ko, Mama Mia. Sabi niya para raw kapag may emergency ay madali raw niya akong matawagan at ibibigay din daw niya ang number niya para madali ko rin daw siyang matawagan kapag nangangailangan ako ng tulong. In short, for emergency purposes lang daw. Narealize kong tama din naman siya, Mama Mia, lalo na sa akin na mahilig talagang gumala sa gabi. Baka in the future ay magkaroon ako ng emergency nang hindi ko nalalaman. Mabuti na yung may matatawagan ako na mabilis and for the rescue kaagad. So binigay ko ang number ko, Mama Mia, at binigay din niya ang number niya sa akin. Sinigurado niya talaga na number ko yun dahil tinawagan niya nung naibigay ko sa kanya. Nung narinig niyang nag-ring ang cellphone ko ay ngumiti siya sa akin. Pagkatapos niyang masigurong number ko nga yun ay nagpaalam siya sa kanyang kasamahan. Ipapatawid lang daw niya ako. Inihatid niya ako sa kabilang kalsada at inantay pa niya talaga akong makasakay ng jeep bago siya umalis.
Kinabukasan ay may lakad kami ng ate ko sa BIR, Mama Mia, nung biglang tumawag sa akin si Sir Mark. May pasabi-sabi pa siyang, "Hello, Shopee delivery daw." Ako naman nung mga panahon na yon ay alam ko namang siya yon. Kahit hindi ko na isave ang number niya, ay agad ko namang namukhaan yung kanyang numero. Sinabi ko siyang ang OA niya, hindi bagay sa kanyang uniforme. "O sir, napatawag ka. Akala ko ba for emergency purposes lang kaya nag-exchange tayo ng numbers?" Tumawa siya, Mama Mia, tinanong kung hindi raw ba talaga ako pwedeng tawagan. Sabi ko pwede naman. Pero ang akala ko kasi ay for emergency purposes lang. Magmula noon ay lagi na siyang tumatawag sa akin. Hindi kasi ako naglo-load, Mama Mia, kaya siya ang nag-a-adjust. One time ay tumawag siya at inaaya niya akong gumala raw kaming dalawa. Sabi pa niya sa akin nung mga panahon na yon, "Miss, pwede bang makahingi ng oras mo kahit sandali lang?" O diba? Bakit ganito siyang magsalita? Ano na naman ba to, Lord? Panibagong kalokohan na naman ba to? Panibagong panluloko? Panibagong heartaches na naman ba? Sabi ko naman, okay sige pag may oras ako. Pero alam niyo ba kung anong sagot ng tao? "Sige, susunduin kita mga 6 p.m. Sabi ko, hindi pa naman ako pumapayag na umalis tayo. Sabi ko kapag may oras lang. Pero hindi na niya ako sinagot at nagbabay na agad siya dahil may trabaho pa raw siya. Basta susunduin daw niya ako mamalang 6:00 ng gabi. Tapos end call na. Wala akong nagawa noon kundi ang maligo na lang para maghanda sa unexpected na gala ko nung gabing yon. Kung may shotgun wedding, meron din atang shotgun gala. Dumating siya sa gate namin, Mama Mia. Naiinis pa ako nun sa kanya kasi bakit ang bilis-bilis niya at bakit 6 p.m. sharp talaga siyang dumating. Sabi niya, bilisan ko na raw. Tinanong pa niya ako kung aangkas ba ako o ako na lang ang magdadrive. Sabi ko, kung ako ang magdadrive ay diretso na kaming impyerno. Wala siyang nagawa kaya siya na lang ang nagdrive kaysa naman dumiretso kaming dalawa sa impyerno. Siguro ay magugulat din si Satanas at si Lucifer, Mama Mia, kapag bigla nila kaming nakita doon nang hindi man lang kami iniimbitahan. Dinala niya ako sa dagat, Mama Mia. Nasa may baybayin kami noon at kitang-kita ko ang papasibol pa lamang na buwan habang nag-uusap kaming dalawa tungkol sa mga buhay-buhay. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na tuturuan daw niya akong mag-drive ng motor para sa susunod ay ako na raw ang mag-drive kasi napapagod din daw siya sa kanyang trabaho. Sure ha? Sure ka bang may susunod pa nito? Tanong noon ng utak ko pero hindi ko na lang sinabi sa kanya. Kaya ayun, Mama Mia, tinuruan nga niya ako nung gabing yun na mag-drive. Pero kinakabahan talaga ako. Baka kasi hindi sa kalsada ko patakbuhin yung motor kundi doon sa dagat. Siya ang nagturo sa akin pero ako naman dahil likas na nervyosa ay naninigas talaga noon ang katawan ko habang tinuturuan niya ako. Kaya naman wala siyang nagawa kundi kumamot na lang sa kanyang ulo dahil sa tigas at sa tagal kong matuto. Mama Mia, habang nagpa-practice kami ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Ako naman ay nag-overthink na ako nung mga panahon na yon. Sino ba ang tumatawag? Off-duty na siya, 'di ba? Baka asawa niya o di kaya'y girlfriend niya. Kasi nung sinagot niya ang tawag na yon ay lumayo siya sa akin. Pagkatapos ng kanyang tawag ay lumapit siya sa akin, Mama Mia. Tapos sabi niya ay sorry dahil naputol yung pagpapractice naming dalawa. May biglaan daw kasi silang operation ngayon. Hepe daw nila yung tumawag kanina, Mama Mia, kaya naman wala na akong magagawa. Wala talagang magagawa
kundi sumunod na lang siya sa kanyang hepe dahil tawag yun ng trabaho. Yun kasi talaga ang isa sa mga magiging karibal mo kung ang pipiliin mo ay mga pulis o man in uniform. Kapag tinatawag na sila ng duty ay wala ka talagang magagawa. Dinaan niya ako sa Jollibee, Mama Mia, dahil sabi niya pakakainin daw muna niya ako. Sabay bigay sa akin ng pera. Sabi ko wag na, okay lang ako, pero nag-insist siya. Kaysa naman matagalan pa kami doon ay tinanggap ko na lang din ang pera. Pagkatapos kong tanggapin yon ay umalis na siya dahil pabalik raw siya ng station. Para raw maghanda kasi may gagawin silang operation sa gabing yon. Habang nasa Jollibee ako ay tawag siya ng tawag at text siya ng text. Nagtatanong kung kumakain na raw ba ako. Baka raw hindi ako kumain. Sabi ko naman, Mama Mia, ay naka-order na ako. Tinanong ko rin siya kung nasaan na siya. Sabi niya nakarating na raw siya sa station at naghahanda na raw siya. Ingat ka dyan ha, tatawag ako sa'yo pagkatapos ng operation namin. O kung matatagalan kami, baka bukas na lang ako tumawag sa inyo. Kasi baka dumiretso na akong tulog kapag pagod na ako eh. So ayun, inintindi ko na lang siya. Pero Mama Mia, hindi muna ako umalis sa Jollibee. Nag-antay pa ako ng 2 oras. Hindi pa nga ako kumakain nun eh. Nagkunwari lang ako noon sa kanya na umorder na ako. Ang totoo niyan ay umaasa pa ako noon na baka makakabalik pa siya. Kaya lang hindi na siya nakabalik at magsasara na noon ang Jollibee, kaya umalis na lang ako at sa convenience store na lang ako bumili ng aking makakain. Pagkatapos noon ay umuwi na rin ako sa amin at nang makatulog na, Mama Mia. Simula nung araw na nagkita kaming dalawa ni Mark, ay panay na po ang tawag niya sa akin. Panay na rin po ang kanyang chat at text messages. Ang tawag niya ay pwede sa cellphone o di kaya naman ay sa Facebook Messenger ko. Minsan naiisip kong, wala ba siyang trabaho sa station? Bakit lagi na lang siyang tumatawag sa akin? O baka nagsasayang lang talaga siya ng kanyang load. May mga panahon noon na tumatawag siya ng tanghaling tapat. Nag-aayang mag-Jollibee o di kaya'y nag-aaya na gumala kami para raw makakita naman ako ng iba't ibang mga views. Ako naman, Mama Mia, dahil people pleaser ako at hindi po ako marunong humindi sa mga nag-aaya sa akin, ay pumapayag din naman ako sa kaniyang mga offer. Kahit na at the back of my mind ay meron na namang pag-overthink kung baka ibang panluloko na naman ito. Tumigil ka nga, Ki. Tigilan mo nga yan. Huwag ka ngang umuo dyan sa lalaking yan. Baka dyan ka na naman masaktan ha, sabi noon ng utak ko. Napakahirap po talagang magkaroon ng trauma, lalong-lalo na sa pag-ibig, Mama Mia. Kasi kahit na wala namang dapat na ipag-alala, wala namang dapat na ipang-overthink, ay makakapag-overthink ka talaga. Kahit na ayaw mo ay wala ka namang magagawa. Consecutive na ang pagtawag niya sa akin. Halos araw-araw, Mama Mia, ay tumatawag siya. Good morning, kumain ka na ba? Alis tayo mamayang gabi. Kung may time ka, punta tayo dun sa magandang resort o di kaya dun sa magandang view. As in, consecutive talaga, Mama Mia, na ganun lagi ang kanyang bungad sa akin. Masarap pa sana ang tulog ko, humihilik pa nga ako, pero dahil sa ringtone ko ay magigising talaga ako, Mama Mia. Tapos kapag sinasagot ko ay yun lagi ang bumubungad sa akin. Ewan ko ba, naiinis talaga ako. Gusto ko sanang i-silent yung phone ko pero natatakot naman ako dahil baka biglang magkaroon ng emergency dun sa probinsya namin o dun sa foster parents ko at hindi ko masagot. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko po pwedeng tanggalin ang ringtone ko o hindi ko po pwedeng ilagay sa silent mode ang cellphone ko. Pero Mama Mia, habang tumatagal na ginagawa sa akin yun ni Mark,
ay may bahagi ng puso ko na sumasaya. Kasi meron nang nag-good morning sa akin, meron nang nagtatanong kung kumakain na ako, at may tumatawag na sa akin, Mama Mia, para lang marinig niya ang boses ko. Pero syempre, Mama Mia, ako naman ay hindi ko pinapahalata na deep inside ay nagugustuhan ko na rin ang kaniyang ginagawa. Ang lagi kong sinasabi ay nakakainis siya, bakit tawag siya ng tawag. Pero deep inside ay kinikilig naman na ako. Tapos siya, Mama Mia, ay maglungkot-lungkutan din ng kaniyang boses. Bakit ka nagagalit kung tumatawag ako sa'yo? Sabi niya. Sabi ko, tumahimik ka dyan, Sir Mark. Hindi bagay sa'yo ang pagiging OA. Sabi niya, Mama Mia, hindi naman daw sa pagiging OA. Ang gusto niya lang daw talaga ay makasama ako. Ang gusto niya lang daw talaga ay pumayag ako na gumala kaming dalawa. Ewan ko kung anong nangyayari dito kay Sir Mark. Napakaastig pa naman niyang tignan kapag naka-uniforme siya, pero napakahilig niya palang magdrama sa personal. Diyos ko, parang ako pa ang pinapakonsensya niya kapag hindi ako sasama sa kanyang gumala o kumain. Minsan sabi niya, hindi na lang daw siya magla-lunch dahil ayaw ko naman daw siyang samahan. Sabi pa niya ay hindi raw siya sanay na kumakain mag-isa. Sabi ko, pwede naman niyang ayain ang mga kasamahan niya. Gusto ko sanang sabihin noon na ayain mo ang asawa mo o di kaya ang girlfriend mo, pero ewan ko kung bakit hindi na ilabas yun ng aking bibig. Bagkus ay mga kasamahan niya ang nabanggit ko. Hindi kasi sabay-sabay yung lunch namin ngayon eh. Binago na kasi ng hepe namin, kaya wala tuloy akong kasamang kumain. Dahil sa sinabi niyang yun, ay naisip kong kasamahan nga niya talaga ang kasama niyang kumakain. Pero iwinaglit ko yun, Mama Mia. Bumalik ako sa dating. Siyempre hindi ako nag-focus noon kay Sir Mark. Inisip ko kasi, Mama Mia, na dapat magkaroon ako ng ibang boyfriend, yung hindi man in uniform. This time kasi gusto ko iba naman ang propesyon ng lalaking makakadate ko. Natrauma na kasi ako dun sa pakikipag-date sa pulis. Nag-try din ako, Mama Mia, ng American ulit. As in like yung nakikipag-date talaga ng personal. May mga Amerikano din naman kasi sa lugar namin. Meron ngang mga half Pinoy, half American eh. Kaya minsan, Mama Mia, nakikipag-date din ako sa kanila. Baka kasi nasa foreigner talaga ang swerte ko at wala sa Pinoy. So yun, nagsimula na ako mag-entertain ng mga chat ng mga Americans. Kahit pa nga dumudugo na ang ilong ko dahil nagno-nosebleed ako sa kaka-English, ay ayos lang. Ipilit mo yan, Ki, para sa mga pangarap mo. Sabi ko noon sa utak ko. Pero kahit na ganun ay hindi ko pa rin naman sineseryoso ang pakikipagrelasyon. So syempre, pwede pa akong lumabas kahit na sino ang kasama ko dahil wala pa naman akong karelasyon na may commitment talaga. So ayun, Mama Mia, may nakaka-chat akong Amerikano at nag-usap kaming dalawa na mag-meet up sa may Jollibee. Mama Mia, medyo malayo-layo po ang lugar nila sa amin. At dahil medyo may kalandian din naman talaga itong sender nyo, kahit gabi na ay nag-take risk pa rin ako nung mga panahon na yon. Baka kasi eto na ang swerte ko. So nag-meet up kaming dalawa sa Jollibee at doon ay gulat na gulat ako dahil napakalaking bulas niya pala, Mama Mia. As in, malaking tao siya. Naisip ko nung mga panahon na yon, patay talaga ako nito kung ito ang mapapangasawa ko. Paano na lang ang perlas ng silanganan ko, alam kong napakalaking tao niya. Baka mawala at masira na lang kahit isang beses pa lang na may gagawin siya sa akin. Inaya niya akong kumain kami sa Jollibee. Ako naman nung mga panahon na yon, dahil medyo nahihiya tayo kunwari, ay nag-decline ako sa offer niya.
Mama Mia, kung ganun palang mangyayari, dapat sana ay tinanggap ko na lang ang offer niyang kumain sa Jollibee. Dahil sa hindi ko inaccept ang offer niya sa pagkain, Mama Mia, ay gumala-gala na lang kaming dalawa. Hanggang sa inaya na niya ako na pumunta raw kami doon sa kaniyang kondo. Para doon na lang daw ako matulog. Pero nag-overthink na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Nag-overthink na ako na baka matulad ako nang nangyari doon sa napanood kong news sa TV na isang babaeng chinap-chap ng Amerikano niyang asawa. Takot na takot talaga ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kaya naman hindi ako pumayag na sumama sa kanya. Pero bigla niya akong iniwanan doon. Iniwanan niya ako dahil wala din pala daw akong silbi kasi hindi ako pumayag sa kanya. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan tapos pinaharurot na niya yon ng andar at iniwanan niya ako, Mama Mia. Okay lang naman ako nung mga panahon na yon kasi meron pa rin naman akong masasakyan, sabi ko sa utak ko. Pero sa minalas-malas ka naman ng pagkakataon, walang dumadaan na mga jeep o mga tricycle man lang na pwede kong sakyan. So wala akong magawa nung mga panahon na yon kundi ang umiyak na lang talaga. Ayan, madala ka na sana sa kakagala mong babae ka, sabi nun ng utak ko. Mama Mia, akala ko talaga noon na yung Amerikano na yon ang magiging future ko. Magaling kasi siyang magdala ng conversation sa chat. Hindi siya bastos. Magaling siyang kausap kaya ang akala ko ay masasabihan ko na ang buong pamilya ko na kumpyutin na lahat ng pagkakautang nila dahil mababayaran na namin yon kasi magkakaroon na ako ng AFAM. Hindi pa pala, Mama Mia. Kasi kung gaano siya kabait sa chat, kung gaano siya ka-gentleman sa chat, ay ganun naman siya kakabaliktaran sa personal. Alam ko naman kasi kung bakit niya ako inaya at alam niyang alam ko yon. Alam niya rin siguro kung bakit ako humindi. Pero imbis na magkaroon pa siya ng konting patience sa akin, ay nagalit siya at iniwanan niya ako doon. At dahil wala na akong masakyan, Mama Mia, ay wala na akong naging ibang choice kundi tawagan ng knight in shining armor ko. Nagbabaka sakali ako noon kasi sabi nga niya naman na pwede ko siyang tawagan for emergency purposes. Never po akong tumawag sa kanya noon, Mama Mia. Siya lagi ang tumatawag sa akin pero nung gabing yun ay kinapalan ko na talaga ang aking mukha. Tinawagan ko siya tapos agad niyang sinagot ang pagkakatawag ko. Hello? Pagka-hello pa lang niya ay wala na akong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Totoo naman talagang natakot ako noon, Mama Mia. Natakot ako dahil wala na akong masakyan at natakot ako sa pwedeng mangyari sa akin kung sumama ako doon sa Amerikanong yon. Kaya lang, aaminin kong medyo mas inoehan ko ang pag-iyak ko nung mga panahon na yon para maawa sa akin ang Uncle Mark niyo at para sunduin niya ako. Oh, bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Saan ka ngayon? Sabi niya. Sumagot naman ako na may paiyak-iyak effect pa talaga. Sir, may duty ka ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Bakit? Susunduin kita sa inyo? Gagala tayong dalawa? Sir, ano kasi, pwede bang humingi ako ng tulong sa'yo? Ano kasi, may nakamit up akong Amerikano. Tapos nung hindi ako pumayag sa gusto niya, ay iniwanan niya ako bigla dito. Wala na akong masakyan eh. Wala rin akong ibang matawagan kundi ikaw lang. Sabi ko at mas ginalingan ko pa talaga ang pag-iyak ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ah, kaya pala ayaw mong sumama sa akin. Kaya pala, ayaw mong pumayag na igala kita. Kasi may iba ka palang ka-meet up. Nasaan ka pala ngayon para sunduin kita? Sabi niya sa akin in a sad voice.
Sinabi ko kung nasaan ako, Mama Mia. Inilarawan ko sa kanya ang mga lugar na nakikita ko. Pati na rin yung mga landmarks doon, Mama Mia. Salamat talaga, sir, ha. Tatanawin kong napakalaking utang na loob to sa'yo. Sige, dyan ka lang, huwag kang umalis dyan. Ano bang salamat? Babayaran mo naman ito. Okay sir, kahit magkano yung pamasahe, ayos lang. Magkano nga ba sir? Tanong ko sa kanya. Anong pamasahe? Ibang bayad po ang hihingin ko sa iyo, ma'am. Hindi pera. Malalaman mo kapag dumating na ako dyan. Sige, magantay ka lang dyan ha. Papunta na ako. Tatawag ako sa iyo kapag nasa malapit na ako. Sabi niya, tapos inend na niya yung call. Nag-overthink na naman akong malala nung mga panahon na yon, Mama Mia. Siyempre dyan ako magaling sa pag-overthink. What if perlas ng silanganan pala ang hihingin niyang kapalit sa pagsundo niya sa akin? What if hindi naman pala ako doon matitake home ng Amerikano dahil si Sir Mark pala ang magtitake home sa akin? Mama Mia, hindi din naman siguro ganon ang iniisip niya, di ba? Nag-overthink na akong malala pero inisip ko ang importante ay makauwi ako ng buhay. Ilang oras akong nag-antay, Mama Mia, hanggang sa dumating na si Sir Mark. Napakarami pa niyang sinabi sa akin. Daig pa niya ang mama ko na nakakasermon sa akin na para bang nagra-rap. Kesyo kung siya raw ang mag-aya sa akin ng gala, kahit sa Jollibee lang na malapit sa amin ay hindi raw talaga ako pumapayag. Pero itong Amerikano, kahit malayo itong lugar na to mula sa bahay namin at kahit hindi ko pa kilala ng personal, ay agad-agad akong pumayag kahit na gabing-gabi na. Kahit nakasakay na ako sa motor niya, Mama Mia, ay panay pa rin ang pagrarap niya sa kakasermon niya sa akin. Ako syempre ay hindi na lang sumasagot, yumuyo ko na lang ang ulo ko dahil alam ko namang tama ang mga sinabi niya. Na-headshot niya ako sa mga pinagsasasabi niya, Mama Mia. Habang bumabiyahe kami ay panay pa rin ang paninermo niya. Bahala sa dyan, wala akong pakialam. Ang importante, makauwi ako ng ligtas. Pero Mama Mia, bigla niyang itinigil ang kanyang motor. Medyo madilim ang lugar na pinagtigilan niya, kaya medyo kinabahan ako. Pero yun pala ay inayos niya lang ang pagkakalagay at pagkakasarado ng helmet niya. Kaya pala ang ingay-ingay niya pa rin at naririnig ko pa rin kanina ang paninermon niya kasi hindi pala niya naayos ang paglalagay ng kanyang helmet. Buti na lang talaga, Mama Mia, nakasurvive din naman ako sa paninermon niya sa akin. Hanggang sa nakarating na nga ako sa bahay namin. Tinanong ko siya kung magkano ang pamasahe. Mama Mia, bigla siyang naglungkot-lungkutan. Huwag mo naman akong tawaging sir, Mark na lang. Lalo na kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Pero ano bang pamasahe ang sinasabi mo dyan? Hindi naman ako namamasada. Bakit kailangan kong maningil ng pamasahe sa'yo? Ano pala ang pamasaheng gusto mo, sir? Ang gusto ko lang namang makuha mula sa'yo ay ang iyong oo. Sabi niya. Ako din naman, na lutang nung araw na yon, ay sinabi ko agad na oo. Bigla siyang nagsalita. Sure ka, tayong dalawa na? Yes, wala na yang bawian ha? Okay, sige, bye. Alis na ako kasi baka bawiin mo pa yung oo mo. Habang lutang na lutang pa rin ako ay bigla siyang nag-smack kiss sa akin ng sandali. Pagkatapos ay pinaandar na niya yung motor niya. Ako naman ay pumasok sa loob ng bahay na shock talaga nung mga panahon na yon. Bakit hindi ko naisip na ang oo palang sinasabi niya ay oo, tayong dalawa na pala ang ibig sabihin? Hindi ko naman alam na yun pala yun dahil hindi naman siya nanligaw sa akin, Mama Mia. Medyo nagsisi pa ako nung mga panahon na yun kung bakit naglutang-lutangan pa talaga ako.
Habang nasa bahay na ako at nakaupo na ako sa may kama ko, ay nag-iisip pa rin ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Iniisip ko, nagkaroon ako bigla ng boyfriend nang hindi ko man lang sinasadya, nang hindi man lang nanliligaw sa akin. Pero ilang sandali pa ay sinabi ko okay na yon. Tanggap ko na yon ang consequences sa pagiging lutang ko at yon ang consequence din sa pagpayag ko dun sa Amerikano na yon na makipag-date dun sa malayong lugar. Sabi ko, hihiwalayan ko na lang siya agad-agad pagkatapos ng ilang araw para hindi na dumating sa puntong lumalim pa ang nararamdaman namin sa isa't isa, para hindi na kami magkasakitan pa. Kinabukasan, Mama Mia, maagang maaga noon ay napakaingay ulit ng cellphone ko. Tumatawag na naman pala ang lokong ito like dati. Good morning, bumangon ka na dyan. Gala tayo mamayang hapon ha, sabi niya. Nung mga panahon na yon ay napansin ko na parang mas grumabi siya. Dati kasi, Mama Mia, ay tinatanong pa niya ako kung okay lang ba na gumala kami. Pero sa araw na yon ay parang statement na niya na sinabi na gala tayo mamayang hapon. Ibig sabihin, he won't take no for an answer. Tapos kahit na kumakain siya at kumakain din ako ay tumatawag siya sa akin. Dahil para raw na parang sabay na rin kaming kumakain dalawa. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung alam na raw ba ng ate ko na kaming dalawa na. Sabi ko, hindi ko pa sinabi. Ano? Bakit mo naman hindi pa sinabi sa ate mo? Tanong niya sa akin. Kilala niya rin kasi si ate dahil di ba nga siya yung naging knight in shining armor namin nung nadisgrasya kami. Sabi ko naman, ayoko pang sabihin dahil alam ko na kung anong maririnig ko kay ate. Ano? Anong maririnig mo sa kanya? Tanong niya. Sasabihin na naman niya na ayan ka na naman, Ki. Pumapatol ka na naman sa pulis tapos umiiyak-iyak ka na naman. Mama Mia, yun ang sinabi ko sa kanya. Medyo natahimik siya nung sinabi ko yon. Kumakain na kaming dalawa, Mama Mia. Nang biglang dumating ang ate ko. Mas lalo tuloy kaming natahimik. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na putulin ng video call na yon dahil huli na ang lahat kasi nakita na yon ni ate. Si ate naman ay sumabay ng kumain sa akin. Ilang sandali pa ay biglang nagsalita si Mark sa kabilang linya. Ate, pwede bang isama ko yung dalaga mo mamayang gabi pagkatapos ng trabaho ko? Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Etong ate ko naman, ewan ko kung anong pumasok sa utak niya at pumayag din naman siya kaagad. Pero Mama Mia, sabi ng ate ko ay hihingi daw muna siya ng sinumar o certificate of no marriage. Sabi niya, isend niya lang daw sa akin. Bigla naman akong may natanggap na photo mula kay Mark at yun na nga ay sinumar niya, Mama Mia. Pagkatapos ay dinilit ko na lang din yun nung makita na yun ng ate kong chismosa. Dinilit ko kasi baka kung saan-saan niya i-forward yun. Kaya yon pumayag na ang ate ko na sumama kung gumala kay Mark. Kasi nga, may sinumar naman daw. Hanggang sa lumabas na si Mark sa kanyang trabaho at sinundunan niya ako sa bahay. Gumala kaming dalawa, Mama Mia. Pumunta kami sa isang KTV bar, Mama Mia, dahil alam niyang napakahilig kong kumanta. Mara talaga akong baliw noon na naninermon sa kanya kung bakit naka-t-shirt lang siya. Tapos napakalaking logo pa ang t-shirt na yon na halatang-halatang pulis siya. Uminom kami noon. Smirnoff ang binili namin at tigda 2 bote kami. Kantahan kami ng kantahan, Mama Mia. Hanggang sa napansin niya na parang naiinitan na ako. Kinuha niya ang pantali ko ng buhok tapos siya ang nagtali ng buhok ko, Mama Mia. Kinuha din niya ang panyo niya at pinahiran niya ang mga pawis ko
lalong-lalo na sa likuran ng aking leeg. Habang kumakanta kami ay isang staff doon, Mama Mia, ang naging pamilyar sa akin. Yun pala ay old friend ko yon nung elementary. Hindi ko siya napansin agad dahil malayo siya sa akin, Mama Mia. Nung lumapit siya sa akin ay nakilala ko siya kaagad. Nag-usap kami, nagchichikahan, hanggang sa nakarating na kami sa past namin. Kung saan-saan na umabot ang chikahan namin nung bigla kong mapansin na parang may kumukurot ng konti sa tagiliran ko. Yun pala, Mama Mia, ay si Mark pala ang gumagawa nun. Hanggang sa nag-aya na si Mark sa akin na umuwi na siya dahil hindi na niya nagugustuhan ang pag-uusap namin nung kaibigan ko. Nakalimutan ko nga palang banggitin na lalaki ang kaibigan kong ito, Mama Mia. Kaya siguro nagsiselos itong si Mark. Sabi niya pa ay magpapahinga na lang daw siya sa boarding house niya dahil pagod na rin daw siya. Nasisense ko naman noon ang pagsiselos niya, Mama Mia, pero sumama na rin ako nung paalis na siya dahil baka matulad ako noong unang nakipag-date ako ng Amerikano na naiwan akong mag-isa. Kaya sumama na lang ako kay Mark. Umuwi kami nang hindi man lang nagpapansinan. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay, dumiretso siya, Mama Mia, sa pagpapaandar ng kanyang motor at hindi man lang nag-good night sa akin. Kinabukasan ay nag-good morning pa rin naman siya sa akin pero sa chat lang. Nakita ko rin na napakarami na pala niyang chat sa akin tungkol sa nangyari kagabi, Mama Mia. Bakit ex ko raw ang topic namin nung aking kaibigan? Bakit kailangang ex ang pag-uusapan namin alam naman daw namin na nandun siya. Ako naman ay humingi na lang ng pasensya sa kanya nung mga panahon na yon. Kasi tama rin naman pala siya, Mama Mia. Kahit pa nga nabigla lang ako sa pagkakasagot ko sa kanya kahit hindi siya nanligaw, ang katotohanan still remains na boyfriend ko pa rin siya, kaya dapat ay pinoprotektahan ko pa rin naman ang kaniyang damdamin. Nagselos pala talaga siya, hindi lang dun sa kaibigan kong kausap ko, kundi dahil sa pinag-uusapan namin ang ex ko. Mama Mia, humingi ako ng pasensya, buti na lang at pinatawad din naman niya agad ako. Pagkatapos noon ay nakiusap din siya sa akin na ngayong gabi daw ay makipaggala daw siya sa akin, Mama Mia. Susulitin daw niya ang isang buong linggo na nandito pa siya malapit sa akin. Kasi Mama Mia, isa pala siya sa mga BISOC aspirants at iilang buwan din pala siyang mapupunta sa malayo, Mama Mia, dahil sa training. Tapos wala rin po at hindi allowed ang cellphone doon dahil wala rin namang signal doon, Mama Mia. So kaya pumayag ako. Pumayag ako na sa isang linggong natitira niya dun sa lugar namin ay magsasama kaming dalawa. Susulitin namin yon dahil ilang buwan din kaming hindi magkikita. Simula noon ay araw-araw na nga kaming gumagalang dalawa. Kung saan-saan kami nagdi-date. Kung saan-saan kami kumakain at sinusulit talaga namin ang panahon na kaming dalawa ang magkasama. Hanggang sa dumating na ang huling gabi na magkasama kaming dalawa. Sabi niya by midnight that time ay papunta na sila ng camp. Pero bago kami maghiwalay ng gabing yun ay may binigay siya sa akin. Isang picture na pinaprint pa niya talaga. Nag-joke pa ako kung anong gagawin ko doon. Ano ba to? Pwede ko ba tong ipakulam kapag nalaman kong nambababae ka? Tanong ko sabay tawa. Tumawa naman siya, Mama Mia. Ano, binigay ko yan sa'yo para may matignan-tignan ka, lalo na kapag namimiss mo ko. Para kahit papano
mabawas-bawasan at maibsan naman ang pagka-miss mo sa akin. Napaka-feeling niya talaga. Mama Mia, medyo cringy iyon pakinggan para sa akin noon. Oo nga pala, ang call sign naming dalawa ay kuya at ate. Dahil ang gusto niya sana ay langga, kaya lang ayoko. Medyo nandidiri ako sa call sign na yon, Mama Mia eh. At dahil mas matanda naman siya sa akin, kaya kuya na lang ang tinawag ko sa kanya. Siya rin naman para makaganti sa akin ay ate din ang tinawag niya sa akin, kaya yun na ang naging call sign naming dalawa. Hanggang sa umuwi na siya sa kanilang bahay. Umuwi na siya dun sa boarding house niya para naman mag-asikaso na siya ng kaniyang mga dadalhin. We bid goodbye, Mama Mia. And grabe talaga ang halikan ng nangyari sa amin nung gabing yon. Dahil sabi niya ay mamimiss daw niya talaga ako. Antayin ko raw siyang makalabas mula dun sa training. Sandali lang naman daw yun, Mama Mia. Ako naman ay oo lang din ako ng oo, pero deep inside, hindi ko alam kung bakit nalungkot talaga ako, Mama Mia. Nung una, alam ko naman na kinikilig ako sa kanya. Kaya lang hindi naman ako sigurado kung pagmamahal na ba talaga ang nararamdaman ko. Pero nung gabing nagpaalam na kami sa isa't isa, dun ko naramdaman na mamimiss ko pala talaga ang lalaking to. Wala na akong kabardagulan tuwing umaga at kapag gabi ay wala na akong kasamang gumala at maghahatid sa akin sa bahay. Wala nang mag-a-update sa akin, Mama Mia. Nung nakarating na sila sa kanilang camp ay sabi niya sa akin ay iso-surrender na raw nila ang kanilang mga cellphone. At first, akala ko ay hindi ko siya masyadong mamimiss. At first, akala ko ay passing lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Nagkamali ako dahil hinahanap-hanap ko na araw-araw yung kanyang pagtawag, yung kanyang pag-chat. Hinahanap-hanap ko na marinig ang boses niya. Hinahanap-hanap ko na ang presensya niya, Mama Mia. Kaya wala akong nagawa kundi umiyak na lang sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Pinagtatawanan na lang ako ni na ate. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay inisip ko, ano kayang mangyayari sa aming dalawa? Ngayon na medyo mawawalan na talaga kami ng panahon at oras sa isa't isa. Bago pa nga pala siya umalis, Mama Mia, papunta sa kanyang training, ay pinatunayan niya sa akin na ako lang ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Sabi pa niya sa akin, Mama Mia, hindi naman dahil naka-uniforme siya ay katulad na rin siya ng mga kabaro niya. Hindi naman dahil merong 100 kabaro niyang nambababae nambababae ng lahat. Marami raw talaga sila sa serbisyo. Marami sila, kaya naman marami rin tayong nababalitaan na may mga ganong ginagawa, na may mga ibang babae at ibang pamilya. Pero kung tutuusin raw, Mama Mia, ay halos magkapareho lang naman daw ang percentage noon sa mga percentage ng mga lalaking nagtatrabaho sa opisina o di kaya'y pabrika na nangangaliwa. Wala naman daw yun sa propesyon. Wala daw yun sa uniforme, kundi nasa tao daw. Mama Mia, lumipas na ang ilang buwan. Pero ilang buwan pa rin pala akong mag-aantay sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa training pa rin si Mark. At aaminin ko sa inyo, aaminin ko, Mama Mia, na sa ngayon ay alam ko na sa sarili ko at hindi ko na i-deny na mahal ko na talaga ang taong to. Na kahit ilang beses ko pang isinumpa sa sarili ko na hinding-hindi na ako magkakaroon ulit ng nobyo na man in uniform. Ngayon, Mama Mia, ay umiibig po ako sa isang lalaking naka-uniforme, sa isang pulis. Alam ko na walang kasiguraduhan pa rin kung kami na ba ang magiging katapusan o kami na ba ang itinadhana hanggang sa huli. Pero sa ngayon, isa lang po ang sigurado ako. Sa lahat ng mga naging exes ko, si Mark lang ang hindi toxic.
Sa lahat ng naging exes ko, siya lang ang bukod tanging pinaparamdam sa akin at pinapakita sa akin na hindi mali ang pag-overthink ko. Siya lang ang bukod tanging nagbibigay ng kasiguraduhan at ng kapayapaan sa puso ko. At kahit na hindi sigurado kung magiging kami ba hanggang huli, ay dinadasal ko na sana ay siya na nga. At sana wala nang iba pang sumunod sa kanya. Mama Mia, hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa bahay. Ang ginagawa ko ay tagabantay pa rin ako ng anak ng ate ko. Nagkaroon na kasi sila ng anak. Minsan ay pinagmamasdan ko yung larawan na binigay sa akin ni Mark. Para naman, gaya ng sabi niya, ay maibsan kahit papaano ang nararamdaman kong pagkamiss sa kanya. To my ex, John, maraming salamat. Thank you for your existence. Nagawa ko ang lahat ng pwedeng magawa ng isang babae para sa pag-ibig na kanyang inaasam. Pero dahil din sa'yo, natuto ako kung paano ko mahalin ang sarili ko. Natuto ako kung paano ko pahalagahan ang sarili ko bago ko pahalagahan ng ibang tao. Sana, kung nasaan ka man ngayon, sana ay tuluyan ka na talagang nagbagong buhay. At sana rin makakita ka ng babaeng mamahalin mo habang buhay. Hindi yung babaeng bubugbugin mo, hindi yung babaeng sasaktan mo ng paulit-ulit. At sana ang babaeng yun ay habaan pa ang pasensya niya para sa'yo. Sana mas mahaba ang pasensya niya kaysa sa pasensyang binigay ko sa'yo noon. Sana samahan ka niya sa lahat ng mga pagsubok na darating pa sa inyong buhay. To Ken, aka Clark, alam kong niloko mo ko. Alam kong sinadya mo talaga akong lokohin at saktan. Alam ko na hindi mo naman talaga siguro talaga ako minahal. Dahil gaya nga ng sabi mo lagi dito sa programa mo, Mama Mia, na kapag mahal ka ng isang tao ay hindi ka niya isasali sa komplikado niyang buhay. Kapag mahal ka ng isang tao ay gusto niya maging maayos ang buhay mo at hindi ka madamay sa gulo niya. Pero ang ginawa ni Ken, itinago pa niya talaga ang gulo niya at ipinasok niya ako sa magulo niyang buhay. Pero kahit ganun pa man, Ken, I want to thank you dahil ikaw ang mas nagpatatag sa akin. Sabi nga ng kanta ni Regine Velasquez, "You've made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start." Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ang totoong magmahal at kung paano ang mag-let go sa isang kasinungalingan. Sana wala ka ng ibang babaeng niloloko pa. Sana sa ngayon ay pinagtuunan mo na lang ng pansin ang iyong pamilya, lalong-lalo na ang iyong asawa. Kasi naniniwala ako, Ken, ang mga babae ay refleksyon lamang ng pagmamahal sa kanila ng kanilang mga nobyo o asawa. Kung mabunganga yung mga misis ninyo, kung yung mga misis ninyo ay lagi kayong inaaway, nihadong meron kayong maraming pagkukulang, kaya sila nagkakaganiyan. Maraming salamat sa iyo ulit, Ken. Alagaan mo na please ang pamilya mo. And to my langga, kuya, to my Mark, maraming salamat sa lahat. Hindi ko pa nasabi sa iyo ang totoo kong nararamdaman, ang totoo kong feelings para sa iyo. Hindi nga ako nag-I love you sa iyo pabalik kapag nag-I love you ka. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka katulad ka lang din ng iba. Pero ngayon na malayo ka sa piling ko ay naramdaman ko ang kawalan mo. Naramdaman ko kung paano mo pala talaga ako minahal. Basta lagi mong tatandaan, kahit gaano pa yan katagal, mag-aantay ako
Kahit gaano pa man kalayo ang pagbabalik mo ay aantayin kita. Mama Mia, ang sabi niya ay lalabas daw sila ngayong eleksyon para bumoto. At magkaroon daw kami ng pagkakataon na magkita kahit sandali. Mama Mia, sabik na akong dumating ang araw na yon. At sana nga, sa pagdating ng araw na yon ay masabi ko na kay Mark ang lahat-lahat ng aking tunay na nararamdaman para sa kanya. Mama Mia, hanggang dito na lamang po muna itong kwento ko. Sasabihan ko na lang po kayo kapag nakalabas na siya ng kanilang kampo at kapag tapos na ang training nila. Mag-a-update na lang po ako ulit kapag meron na ring update sa love story naming dalawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong medyo mahaba kong sulat. Maraming salamat sa pasensya, lalong-lalo na alam ko na marami itong grammatical errors at syempre mga spelling errors na rin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang. Ki. Ay, grabe naman talaga itong damdamin ni Ki. Nako naman. Ito ang tinatawag na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Nako, kami ay umaasa, Ki, na sana ay kayong dalawa na nga ni Mark ang itinadhana sa isa't isa. Sana patuloy kayong magmahalan at sana patuloy niyong pakinggan ang inyong mga damdamin. Nawa nga ay patuloy na maging faithful at loyal sa iyo si Mark at ganun ka rin sa kanya. Dahil sa dami-dami ba naman ng mga pinagdaanan mo, ang bata-bata mo pa, 'di ba? Deserve mo rin naman na makahanap ng isang taong totoong magpapaligaya, magmamahal, at mag-aalaga sa'yo. At sana ganun ka rin sa kanya. Maraming salamat ulit sa iyong sulat. Alam ko maraming na-inspire dito sa sulat mo. At syempre, marami ding natutunan yung iba nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan dyan tungkol sa pag-iingat ng kanilang puri, sa pag-iingat sa kung sino ang mga taong papapasukin sa kanilang mundo. Maraming thank you ulit. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo itong kwento ni Ki, nako naman, like and share this video at syempre, ipagkalat nyo po talaga ito sa inyong mga friends and families. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. And pagkatapos mag-subscribe, please do click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong uploads na inilalabas. At isa pa po sa ipapakiusap ko sa inyo, naway kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay na pinakatago-tago ninyo dyan, ay isulat nyo na yan. I-email nyo na lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. At huwag din po kayong mag-atubiling magsulat sa atin kahit na iniisip ninyong hindi kayo marunong mag-narrate, iniisip ninyong hindi kayo marunong magsulat. Ang gawin nyo lang ay i-outline nyo lang ang mga pangyayari at ako na ang bahala dyan. Thank you so much sa inyong suporta at sa inyong walang sawang pagmamahal. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating upload, lagi po kayong mag-iingat at magmahalan. Paalam! Enjoy the rest of your day. Mwah, mwah, mwah!